So welcome sa ating Morning Revival Preview. So, mga kapatid, nasa na tayo? Week 6. So bagong linggo na ito. At ang title ng ating Morning Revival for this week ay Partakers of the Divine Nature and the Development of the Divine Life and the Divine Nature for a Rich Entrance into the Eternal Kingdom. So medyo mahaba yung title natin. So pero pag medyo hinati-hati natin, mas madali natin maintindihan. So yung unang part ng title natin ay Partakers of the Divine Nature. So yan yung unang title natin. Na tayo ay nakikibahagi sa dibinong kalikasan. And, sabi niya, the development of the divine life. At ito naman yung pag-unlad ng dibinong buhay na nasa loob natin. Alam natin yung dibinong buhay ay ang Diyos mismo. Siyempre sa labas ng tao, ang Diyos hindi naman niya kailangang umunlad. Siya ay perfect na. Pero yung dibinong buhay na naihasik tungo sa atin, kailangan niyang umunlad. At ang pag-unlad ay katulad din ng paglago. Di ba? Lumalago, umuunlad, at nagkakaroon ng gulang. So, ganun. At sabi rito, for a rich entrance into the eternal kingdom. Ito naman yung resulta. Upang magkaroon tayo ng isang mayamang o masaganang pagpasok sa kaharian ng Diyos. Amen. So, ito yung pinaka-title natin para sa linggong ito. So, pupunta na ako sa day 1. So, ang schedule natin ay week 6, day 1. Yung unang Bible verse natin ay John 1:12-13. But as many as received Him, to them He gave the authority to become children of God, to those who believe into His name, who were begotten of God. Amen. Dito sa verse na ito, merong dalawang word na magkatugma. So yung unang word, sabi niya, receive Him. Receive Him. At yung last part naman, believe. Sabi niya, receive, believe. Ito yung dalawang word na magkatugma. Nang ibig sabihin, to believe is to receive. And to receive is to believe. So, ang pananampalataya, hindi lang sumang-ayon at maniwala. Pero pwede natin sabihin, kasama yan sa pananampalataya. Kailangan sumang-ayon. Kailangan maniwala. Pero hindi yan yung uri ng pagsampalataya na makakapagligtas. Dapat ang pagsampalataya ay humantong sa pagtanggap. Tinanggap mo. Nanampalataya ka, tinanggap mo. Kaya sabi dito, receive Him. So, ano ang manampalataya? Tanggapin siya. Paano mo siya tatanggapin? Bubuksan mo yung sarili mo. Tatawag ka sa pangalan ng Panginoon. At ang Panginoon niya, bilang Espiritu, papasok siya sa loob natin. At yan ang kabuuan ng pananampalataya at ang pananampalataya na makakapagligtas. At kung natanggap natin siya, tayo ay naging anak ng Diyos. Kasi kung hindi mo siya natanggap, edi wala kang buhay ng Diyos. Paano ka maging anak ng Diyos? Ang ama, dapat yung kanyang anak may buhay niya. Maging sa tao, ganyan eh. Paano ka naging anak ng tatay mo? Kasi ikaw ay may buhay na nanggaling sa ama mo. Kaya ikaw ay ama, ay anak ng ama mo. So tayo, paano ba tayo magiging anak ng Diyos? Dapat mayroong buhay na nanggaling sa ating Diyos. Ito ay ang dibinong buhay. Kailan nangyari yan? Nung tayo ay nanampalataya. Amen. Tapos yung pangalawang verse, 2 Peter 1:4, through which He has granted to us precious and exceedingly great promises,
that through this you might become partakers of the divine nature. Dahil meron tayong buhay ng Diyos, ginawa tayo mga partakers of the divine nature. Kaya ang isang mananampalataya, partaker siya. Siya ay nakikibahagi sa dibinong buhay. Amen. So magbabasa na ako. The divine nature refers to what God is. That is the riches, the elements, and the constituents of God's being. The divine nature, which mainly refers to the constitution of the divine life, the constitution of God, is constituted with spirit, love, and light. Amen. Dito binabanggit sa atin ng paulit-ulit yung divine nature, dibinong kalikasan. Di ba? Doon sa verse sabi rito, tayo ay partakers of the divine nature. Tayo ay mga nakikibahagi sa dibinong kalikasan. So ano itong dibinong kalikasan? So sabi niya, itong dibinong kalikasan ay ang Diyos, kung ano ang Diyos mismo. So katumbas yan ng Diyos. Dibinong kalikasan ay tumutukoy kung ano ang Diyos mismo. Amen. At ito ay tumutukoy din kasama ang kanyang kayamanan, ang kanyang elemento. So kung ano ang Diyos mismo, kasama ang kanyang kayamanan, ang kanyang elemento. At ito ang pagkakabuo ng kung ano ang Diyos mismo. So yan yung dibinong kalikasan. Hindi siya hiwalay sa Diyos. Ang Diyos mismo ang dibinong kalikasan. At kasama ang kanyang kayamanan, kasama ang kabuuan ng kung ano ang Diyos mismo. Tapos sabi rito, ang dibinong kalikasan ay tumutukoy sa kabuuan ng dibinong buhay. Dibinong buhay. So may konting konting pagkakaiba yung dibinong buhay at dibinong kalikasan. Pero pwede natin sabihin na ang dibinong kalikasan ay ang kabuuan mismo ng dibinong buhay. Yung dibinong buhay, kabuuan, ang dibinong kalikasan ay ang kabuuan. Kaya ginamit niya yung salitang constituents. At ito rin ang kabuuan ng espiritu, pag-ibig, at liwanag. Kaya sa Biblia, binanggit ito ng diretso Sinasabi sa atin, ang Diyos ay espiritu. Kaya ang dibinong kalikasan ay ang espiritu. Tapos sinabi rin sa atin na ang pag-ibig ay ang Diyos. Kaya ang dibinong kalikasan ay ang pag-ibig. At binanggit din sa atin na ang Diyos ang liwanag. Kaya ito rin yung dibinong kalikasan. Kaya tatlong bagay ang binanggit dito, ang espiritu, ang pag-ibig, ang liwanag. Ang Diyos yan. Kapag kailangan mo ng liwanag, kailangan mo ng Diyos. Kailangan mo ng pag-ibig, ang Diyos ang kailangan mo. Kailangan mo ng espiritu, yan ay ang Diyos. At sa kabuuan, ito yung dibinong kalikasan. At tayo ay nakikibahagi ng dibinong kalikasan. Nang ibig sabihin, nakikibahagi tayo ng kung ano ang Diyos mismo. Amen. As children of God, we are God-men, born of God, possessing the life and nature of God, and belonging to the species of God. Amen. Okay. At our regeneration, another nature was imparted into us. This is the nature of God, the divine nature. Amen. So, nung tayo ay nanampalataya sa Panginoon, merong karagdagang buhay na naidagdag sa atin. At dahil may buhay na naidagdag sa atin, merong bagong kalikasan na naidagdag sa atin. At ito ay ang dibinong kalikasan.
Ibig sabihin, meron kang tinamo, meron kang nataglay, meron na idala sa iyo. No? Yan ay ang resulta ng ating pagsampalataya sa Panginoon. Kaya yung iba kasi iniisip nila yung manampalataya, mag-member eh. O, halimbawa, nanampalataya ako sa Panginoon sa isang uri ng denomination. Gagawin akong member diyan. So, hindi yan membership yung pagsampalataya. Hindi yan pagpasok sa mga anumang uri ng relihiyon o organisasyon. No, ang pagsampalataya sa Panginoon ay nagre-resulta ng pagtanggap sa dibinong kalikasan, sa dibinong buhay ng Diyos. So, yan yung natamo natin nung tayo ay nanampalataya sa Panginoon. No? At bilang isang nanampalataya sa Panginoon, naisilang tayo, no, na maging anak ng Diyos. Kaya, yung pananampalataya at pagtanggap sa kalikasan o buhay ng Diyos, ito ay isang uri ng pagsilang. Na ang ibig sabihin, merong isinilang na isang nilalang ayon sa espesya ng Diyos. No, na may buhay ng Diyos, merong kalikasan ng Diyos, at may karapatang maging anak ng Diyos. So yan lahat ang mga nangyari nung tayo ay nanampalataya sa Panginoon. No, nakita nyo ba? Hindi natin nakita. Sapagkat ito ay mga bagay na spiritual, hindi nakikita yan. Ang espiritu, nakikita mo ba? Hindi. No, ang pag-ibig, nakikita mo ba? Nakikita natin yung expression at saka yung damdamin na dadama natin. Pero ano ba ang pag-ibig? Hindi mo nakikita. Ang pag-ibig ay ang Diyos mismo na naidala sa atin. Ganon din yung liwanag. Amen. Amen. So, amen. Because the divine nature is in the divine life with which we were born again has the divine nature within it. Whoever believes into the Son of God is born of God and has the right to become a child of God. Thus, a believer has the right to partake, to enjoy the nature of God. So, ang ganda nito. Ito yung sinasabi sa atin sa verse, no, na naging partaker tayo ng nature ng Diyos. Okay? Dahil sa ating pagsampalataya, okay, tayo ay naisilang muli ng Diyos. Bakit muli? Kasi yung unang pagsilang ay ang pagsilang sa atin ng ating mga magulang. Naging tao tayo dahil sa kanila. Pero sinabi rito, naisilang na muli. No, nung unang naisilang tayo, naging anak tayo ng tao. Pero naisilang na muli tayo. At mula sa pagkasilang na yan, natanggap natin yung buhay ng Diyos. No, na siyang kalikasan ng Diyos. At dahil dyan, tayo ay naging anak ng Diyos. Hindi lang anak ng magulang natin o anak ng tao, kundi anak ng Diyos. At bilang anak ng Diyos, okay, nagkaroon tayo ng karapatan. Ito ay right, karapatan. Karapatan mo to, kailangan enjoyin mo. Karapatang tamasahin ng Diyos. Ibig sabihin ng tamasahin, maranasan mo siya. Maging kasiyahan mo siya. So, meron ka ng karapatan na tamasahin ng Diyos kasi ang Diyos ay naidala na sa atin. Naging buhay natin, nagkaroon tayo ng kalikasan niya, kaya yan buhay na yan, magiging pagtatamasa natin. Okay. Pangalawa, okay, meron na rin tayong karapatang makibahagi sa kalikasan ng Diyos. Karapatan yan na meron lang ang mga taong naisilang ng Diyos. Pag hindi siya naisilang ng Diyos, ang isang tao, hindi naman siya nanampalataya sa Panginoon. Hindi naman nadala yung kalikasan ng Diyos sa kanya. Wala siyang Diyos na natatamasahin kasi wala naman siyang Diyos.
Hindi rin siya pwede makibahagi sa kalikasan ng Diyos. Pero tayo, hindi lang sa pwede tayo makibahagi, kundi ito ay naging karapatan natin. Karapatan natin makibahagi sa kalikasan ng Diyos. Katulad ng, halimbawa, tayo ay mga tao, physical, may katawan. Dahil may katawan tayo, pwede tayo makibahagi sa mga physical na bagay. Halimbawa, pagkain, physical na pagkain, o meron ditong pakwan, pwede ka makibahagi, pwede ka kumain yan. Kasi meron kang physical na katawan. So, ang pagkain ay ang pakikibahagi. Ang ibig sabihin, kumuha ako ng kapraso, kinain ko. Partaking yan. No? At siya naman kumuha ng kanyang share, kinain niya. Partaking diyan. Kaya nakikibahagi kami. Maaaring isang malaking pakwan, 4 kami. O 5, 6. No? At kami ay nakikibahagi diyan. No? Pwede yan. Kasi kami ay naisilang ng tao. May buhay ng tao. May physical na katawan. Kaya pwede kami makibahagi sa material na bagay. Pero sa karagdagan, naisilang din tayo ng Diyos. Isilang tayo ng Diyos. At meron tayong kalikasan ng Diyos. At pwede rin tayong makibahagi sa dibinong kalikasan ng Diyos. No? Sa pamamagitan ng pagtatamasa. So, yan ang ibig sabihin ng partaker of the divine life. Amen. So, today's reading na ako. The greatest blessing in the universe is that we can partake of God's nature. Ito raw yung greatest blessing. So, yung greatest blessing, hindi yung nagpa-partake ka ng mga material lang. Kailangan din natin yan. Diba? Kumakain tayo ng mga physical na pagkain. Umiinom tayo ng tubig. No? Umiinom tayo ng mga beverages, kape, tea, o soft drinks. No? Mga inumin. Diba? Lahat yan ay partaking na ginagawa natin. Pero merong isa na sinasabi niyang greatest blessing. Greatest blessing. Pinakadakilang pagpapala sa buong sansinukoy. Yan ay ang makibahagi sa dibinong buhay. Wow. Diba? Ang mga hayop, hindi sila pwede makibahagi dyan. Kumakain lang sila ng damo o kung ano-ano mga physical. Hanggang dun lang sila. No? Tao lang ang pwede makibahagi sa greatest blessing. Yan ay ang partaking of the divine nature. Nang ibig sabihin, pag isa kang believer, anak ka ng Diyos, ang pakikibahagi sa dibinong buhay ay ang dakilang pagpapala na binigay ng Diyos sa atin. Pero kung di mo gagawin ito, di na-miss mo yung great blessing. Kaya kailangan makibahagi ka. Tamasahin mo ang Diyos. Tamasahin mo ang Espiritu. Kaugnayin mo siya. Gamitin mo yung Espiritu. I-exercise mo. No? Ang isang simpleng paraan, tawagin mo yung pangalan niya. Panginoong Jesus. No? Ito ay isang pakikibahagi sa dibinong kalikasan na sinasabi sa ating greatest blessing in the universe. Amen. Okay. So, we are partaking of the divine elements of God's being. If we would be partakers of the divine nature, we need to live by the divine life within which is the divine nature. We live the divine life by God's promises in order that we may enjoy all that He is. God will do many things for us according to His promises. Although we receive the divine life at the time we believe, the divine nature must be continually enjoyed by us. Amen. Amen. So, ano ang ibig sabihin na makibahagi sa dibinong kalikasan? Paano natin gagawin ito?
No, ito ay sa pamamagitan ng pagtatamasa, no, sa dibinong kalikasan na naidala tungo sa atin. No, ano mang bagay na nasa atin, pwede siya maging enjoyment natin. No, at ito ay mga bagay na pwede nating maranasan. At ang mga bagay na ito ay pwede magpasaya sa atin, magbigay ng aliw. No, so yan yung ibig sabihin ng partaking of the divine nature. Kaya ito ay naging karapatan natin bilang mga tao na merong dibinong buhay at naisilang na muli ng Diyos at naging mga anak ng Diyos. Amen. Since we have the divine nature, we do not need outward regulations to adjust our hair, clothes, and behavior. Any adjustment that we make should be made according to the divine nature within. Amen. So ito naman yung pamumuhay. No? Unang-una, yung divine nature na nasa atin, no? Dahil ito ay isang buhay na dibino na naidala sa atin, no? Ito ay nagiging pamumuhay natin. Ang isang uri ng buhay ay nagdadala sa isang uri ng pamumuhay. No? At itong pamumuhay na ito, no, o itong buhay na ito, nagkakaroon siya ng resulta, no, na tinatawag nating mga adjustment. Kasi yung mga adjustment sa buhay ng tao, nagdadala ng pagbabago sa kanyang buhay. No, halimbawa, ang style ng kanyang pag-aayos sa sarili niya. Tingnan niyo mga tao may mga paboritong style. O, yung mga tao may paano niya papagupitan yung buhok niya, paano niya i-style yung buhok niya. So yan ang mga style na sinasabi natin. At pati damit, no? Paano siya, anong damit ang kanyang isusuot. No? So dapat ikaw ay nare-regulahan ng dibinong kalikasan at siya ang mag-dictate sa atin kung anong uri ng gawi o pag-aayos, aayusin natin yung ating sarili. Dapat ito ay ayon sa dibinong kalikasan na nasa loob natin. Kaya wala naman tayong yung hindi naman tayo nag-uniform o lahat ng style natin dapat ganyan. Wala naman nagdi-dictate ng ganyan. Nung minsan nakabasa ako ng article sa North Korea daw. Gusto nung pinaka-leader nila, lahat ng lalaki parehong gupit niya. Kung ano yung style ng buhok niya, isang batas ang nilabas niya. Dapat ganyan din kayo. Kaya pala magkakapareho yung mga itsura nilang lahat sa buhok. Pero na lang yung walang buhok. So yan ay regulation panlabas. Pero tayo walang ganyan. Pananamit, okay, ang ating buhok, ang ating pagsasalita, no, ito ay dapat ina-adjust ng buhay at kalikasan na nasa atin. Paano mangyayari yan? Siyempre, dapat yung buhay na yan, ipamuhay mo siya para tumugma siya doon sa buhay na nasa loob natin. Huwag mo siyang kontrahin. Kung ano yung kanyang kalikasan, yun ang ipamuhay mo. At ang resulta nito, okay, ay kahayagan ng buhay na nasa loob natin. Hindi ito resulta ng mga adjustment, pagkukorek, o mga instruction, no. Buhay mismo ang magbubunga ng paghuhubog. No? At ang paghuhubog na yan ay magiging ayon sa kung ano ang gawi ng buhay na yan. Sa English, ginamit niya yung salitang inclination. Okay, mamaya magbabasa pa ako. Amen. Every newborn child has the human nature. While little babies do not have any knowledge of outward regulation, they still have the human nature
that regulates what they eat. You do not need to teach them about sweet and bitter because they have the human nature with each human taste. We Christians have the divine nature with a divine taste. We must live a life that matches the divine nature within us. Amen. So ito yung ano niya, yung pagsasalarawan na binigay sa atin. Halimbawa, ang isang baby na naisilang pa lang, sanggol na naisilang. Yung sanggol na yan ay kumpleto ang kanyang buhay. Kumpleto rin ang kanyang mga sangkap. Meron siyang buhay ng tao. At dahil baby pa siya, hindi naman siya nakakaintindi ng mga regulations, ng mga batas, mga instruction. O hindi niya alam yan. Pero dahil meron siyang buhay ng tao, meron siyang panlasa ng tao. Maring hindi niya alam sabihin anong lasa niya, pero yung panlasa nasa kanya. No, katulad ng dalawang magkakontrang lasa, yung matamis at yung mapait. So magkaiba yan. No, yung baby, no, may panlasa yan. Hindi niya ma-describe, pero meron siyang panlasa. Ano, yung matamis na bagay, ilagay mo sa bibig ng baby. Gusto niya yun. Sinisip-sip niya at parang hindi niya inaayawan kasi sweet yun eh. No, pero biglang hinaluan mo ng bitter, yung mapait, ang palaya o ilagay mo sa bibig niya. Makita mo, magbabago yung expression niya. Hindi niya malulun. Nilalabas niya. Kasi meron siyang panlasa. So yun yung sinasabi natin na ang dibinong kalikasan ay buhay na naidagdag sa atin at meron siyang pamumuhay at meron siyang pandama. No, ang kanyang pandama ay dibino. No, kaya yung mga bagay na may relasyon sa dibinong buhay, nadadama niya at gusto niyang tanggapin. So basahin natin. Since we have the life of God, we also have the nature of God. The emphasis on life is on the capacity to live, and the emphasis on nature is the condition of our living. We desire to be heavenly because the nature of God, that inclination of God is heavenly. We desire to be holy because God's nature and inclination are holy. We feel uneasy when we are proud, and we feel comfortable when we are humble, because this is the nature and inclination of God. We feel uneasy when we take advantage of others, and very happy when we share with others, because this is God's nature and inclination. Amen. So, binigyan tayo ng mga rito, yung mga illustration, pagsasalarawan, para maintindihan natin, okay, kung ano ang sinasabi, na panlasa, o yung inclination, ang inclination, ito yung kanyang gawi. So halimbawa, ang buhay na nadagdag sa atin ay buhay ng Diyos. Tama naman yan. Kaya ang gusto niyang pamumuhay ay makalangit. Dahil ang buhay ng Diyos ay buhay na makalangit. So yun. Kapag hindi makalangit na pamumuhay, nire-reject ng buhay na nasa loob natin. Inaayawan niya, hindi niya gusto. Makalupa, makalaman. So yung mga bagay na yan, makamundo. Nire-reject siya ng buhay ng Diyos. Ang gusto niya ay mga bagay na makalangit. Hindi lang yan, sabi niya. Etong buhay na tinanggap natin ay banal. Sabagat ang Diyos ay banal, okay, kaya ang gusto niyang buhay at pamumuhay ay buhay ng kabanalan. Kaya yung mga bagay na hindi tugma sa buhay na banal, inaano niya yung hindi maganda yung kanyang pakiramdam. Halimbawa,
ang pagiging palalo, mayabang. So, hindi nalulugod yung buhay natin kung tayo ay nagiging palalo. Yung palalo ka, yabang-yabang. So, hindi masaya yung buhay na yan. Ayaw niya yan. Pero kung tayo ay humble, mapagkumbaba, gusto niya yun. Yun ay tumutugma. So, ganun. Kaya may mga bagay na tumutugma siya. No? At halimbawa, merong isa rito, tinetake advantage mo yung kapwa mo. Niloloko mo, ginugulangan mo, dinadaya mo. Hindi maganda yung buhay na nasa loob natin. Pero kung tayo ay isang taong nagbabahagi, nagbibigay, nagpaparaya, no, at tumutulong, gusto niya yon. No, ibig sabihin, yan ay angkop sa buhay na natanggap natin. Kaya sa bagong tipan, hindi naman tayo nabubuhay ayon sa instruction, no? Ayon sa batas, ayon sa mga regulasyon. Hindi tayo nabubuhay sa ganyan. Ang pinamumuhay natin, yung buhay na natanggap natin. Isang makalangit na buhay, isang dibinong buhay, banal na buhay, buhay ng Diyos na umaayaw sa mga makasalanang bagay, makalamang bagay, mga bagay ng kasamaan, mga bagay ng laman, mga bagay ng sanlibutan. Ayaw niya. Maski napilitin mo, minsan ginagawa pa rin natin, pero nararamdaman natin, hindi siya tumutugma, hindi siya angkop sa buhay na nasa loob natin. May pandama siya, may panlasa siya. Kaya dyan tayo binabago ng Diyos. Kaya kung ipamumuhay mo yung makalangit na buhay, dibinong buhay, nakikibahagi ka rito, kinakaugnay mo siya, lalong lumalakas ang pakiramdam natin. At nagkakaroon tayo ng puwersa para itaboy natin, ayawan natin yung mga bagay na hindi tugma sa buhay na ito. Amen. Amen. Okay, so tuloy tayo. If we realize that the divine nature within us has a particular taste, we will see that it is easy to be freed from the world and not love sin and evil. Amen. So, yun, maganda yun. Sabi niya, dahil sa panlasa na binibigay sa atin ng dibinong buhay, magiging madali sa atin, okay, na huwag gustuhin ang mga kasalanan at mga bagay ng kasamaan. Kasi natatanggihan siya yung buhay na nasa loob natin. Kaya nagagabayan tayo nitong buhay na ito. Kaya madali nating naiiwasan yung mga ganyang bagay. Dahil may pandama. Bago tayo nanampalataya sa Panginoon, wala tayong buhay ng Diyos. Wala tayong pandama. Merong konti, yung budhi natin. Pero mahinang-mahina lang yun. Pero ngayong naisilang na tayo ng Diyos, meron tayong buhay at kalikasan ng Diyos. Ang lakas ng pandama mo. Naalala ko isang kwento merong isang taong naligtas, bagong ligtas. At siya ay na-preach ng gospel ni Watchman Nee. Bagong ligtas lang siya. Ngayon, yung luma niyang pamumuhay, nung hindi pa siya naligtas, bago siya kumain, tumatagay siya ng alak. Iinom muna siya. Sabihin mo, baka pampagana niya yun. Sa China yun. Tagay mo. So yung wife niya, bago sila kumain, maghahanda na ng wine para sa kanya. So ganun. Ngayon, nag-save siya. Hindi niya alam kung sabi niya ganun. Hindi niya alam. Walang instruction na sinabi si Brother Nee na yung Christian dapat hindi na umiinom ng alak. Kaya medyo siya, hesitant, asiwa siya
iinom ba siya o hindi siya iinom. Kaya tinanong niya asawa niya, may binilin ba si Brother Ni na pag-believer na, dapat hindi na uminom ng alak? Wala naman eh. Tapos sabi ng tao, ano kaya sabi ng Biblia? Ito naman Biblia, laki-laki ang kapal. Saan natin hahanapin yan? So, hindi nila alam. Oo. Kaya nung dumating si Brother Ni, isang araw, binisita siya. Brother Ni, meron kami nakalimutan tanungin sa'yo. No? Gusto sana namin malaman kung ang isang believer ay pwede pang uminom ng alak o hindi na. Hindi sinagot ni Brother Ni kung uminom siya o hindi. Tinanong siya ni Brother Ni, anong ginawa mo? Uminom ka ba o hindi? Sabi niya, hindi eh. Kasi yung parang may boss na ako sa loob na ayaw. So yun yung tinatawag na inner boss. So walang regulation, merong inner boss, panloob na boss. Yun ang nagdidikta. So maganda yung yung experience na yun. Amen. Amen. So sabi niya rito, okay, the divine nature within us has a particular taste. We will see that it is easy to be freed from the world and not love sin and evil. God is in us, not only as our life, but also our nature. Within us, He is the capacity to live. And He has also become our taste in living. His life and nature in us make it very easy for us not to love the world and to overcome sin and evil. Amen. Kaya, minsan kung nagsha-shepherd tayo, sa akin, marami silang tinatanong, pwede ba to, brother? Pwede ba yan? Pwede bang gawin pa to? Pwede pa ba manood ng sine? O yung iba, dati ako nagmamadyong, pwede pa ba ako magmadyong? O ano pa man. So, madalas sinasabi ko, tanungin mo ang Panginoon. Dapat meron kang damdamin mula sa Panginoon. So, yun ang tama. No? At kung ang tao na yan ay nabubuhay sa Espiritu, siguradong meron siyang pandama sa loob niya. At dahil meron siyang pandama, madali niyang maiiwasan. Madali niyang maiiwasan yung mga bagay ng sanlibutan, mga bagay ng kasalanan, mga bagay na hindi angkop, masamang bagay. Ito ay ituturo sa kanya ng buhay na nasa loob niya. Kaya madali niyang maiiwasan yan. Amen. Amen. So the way to enlarge the sphere of the divine nature within us is to take the word of Christ, not only by reading, but also by praying, singing, psalming, and thanking God. Amen. So ito naman yung pagpapalawak ng dibinong kalikasan sa loob natin. Mapalawak siya, maging mas malakas siya, mas sensitibo siya, mas malakas, mas nananaig siya. So, ang pwedeng gawin, kunin ang salita ni Kristo. Okay? Ito ay sa pamamagitan ng pagbabasa, pananalangin, pag-awit, pagsalmo, at pagpapasalamat sa Panginoon. So, sa madaling salita, ang paraan para mapalawak yung dibinong kalikasan ng Diyos ay sa pamamagitan ng salamuha sa Panginoon, pakikipag-contact sa Panginoon, sa pamamagitan ng salita, panalangin, pag-awit, pasalamat sa Kanya. Lahat ng ito, ibig sabihin, ay tutulong upang mapalakas yung dibinong buhay na nasa loob ng tao. Amen. If the word of Christ is to dwell in us richly, we need to open our entire being and exercise our spirit. Then the word of Christ will enter into us, stir us up, and become mingled with us, causing us to be one with the Lord in an actual and practical way. As a result, the sphere of the divine nature in us will be enlarged. Amen. So yan yung practices ng mga Christian.
na kailangan ginagawa nila. May panahon sila sa salita ng Panginoon. At ang Panginoon ngayon, nai-enjoy natin sa pamamagitan ng salita. May panahon din para manalangin, umawit sa Panginoon, kaugnayin ng Panginoon. So mula dito, yung dibinong kalikasan ay napapalaki, napapalawak, napapalakas ang kanyang kapasidad upang siya ay maging pagtatamasa, karanasan, at damdamin, at pakiramdam ng mga mananampalataya. So yan yung topic natin ngayon. Salamat Panginoon, dinala mo sa amin ang dibinong buhay nung kami ay nanampalataya sa iyo. At mula sa dibinong buhay na ito, kami ay nagkakaroon ng isang pamumuhay na kung saan ikaw ay aming tinatamasa, nararanasan, at nagiging damdamin namin. Upang mula sa damdamin na ito, kami mapalaya sa mga bagay na hindi ayon sa iyo. Mga bagay na hindi makalangit, hindi banal, at maging sa mga makasalanang bagay. Salamat sa buhay na binigay mo sa amin. Amen. Amen.